Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Danilo Wamar, shout out kay Norlisa Sugay, shout out kay Marboy Ribay, shout out kay Alberto Loalelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang ninakaw na gamot ni Charlie ay gagamitin niya ito kay Ginoong Vin. Ngunit at salamat kay Sophie, hindi magagawa ni Charlie ang mapanganib na hakbang laban kay Ginoong Vin. Kung ganon Yui, bakit nga hindi mo agad ito sinabi sa akin? Ito ay mahalaga usapin at ang pagpaplano sa isang nilalang ng isang masamang gawain ay napakalaking kasalanan nito. Lalo na si Vin ay isa na din sa pamilya, mayroon tayo sa ating mga nasasakupan. Sabi ni Master Ken. Maya-maya yumoko si Yui at sinabi, "Patawad Master Ken, hiniling kasi sa akin ni Ginoong Vin na wag na muna sabihin sa inyo. Dahil nais muna niya alamin, at kung bakit ito gagawin ni Charlie at kung anong paraan ang gagawin nito laban sa kanya." Oo Master Ken, hahayaan sana muna ni Ginoong Vin na magawa ni Charlie ang kanyang plano laban sa kanya, at nais matiyak ni Ginoong Vin na ito ay mapanganib. Nang marinig ito nila Matandang Los at Master Ken, sila ay nagulat. Nagsalita si Matandang Los. Nakakagulat naman si Vin sa kanyang naging pasya. Kahit sino, na kapag nalaman niya may pagtatangka sa kanyang buhay agad niya itong pipigilan, ngunit si Vin ay hahayaan niya lang ito gawin ng Charlie na tinutukoy niyo. Kakaiba ang bata na iyon, sabi ni Matandang Los. Nahiwagan din si Master Ken kay Vin. Ngayon, masasabi ko nang siya talaga at ang tanyag na si Sect Master Daryl ay iisa. Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. Maya-maya nagsalita si Master Ken. Yui, hindi mo na kailangan yumoko pa. Nauunawaan ko kung bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang lahat. Kaya wag ka na mag-alala. Tapos ano na ang nangyari, sabi ni Matandang Los. Pinagpatuloy ni Yui. Nang marinig ito ni Sophie, nagbago ang kanyang aura at ang pagkatao ay nais pumatay. Tumaas bigla ang kanyang spiritual na lakas at ang kanyang pagkatao ay pinalilibutan ng maitim na usok. Sabi ni Yui. Nang marinig ito ni Matandang Los, labis ang pagkagulat nito. Ano? Ang katawan ni Sophie ay pinalilibutan ng itim na usok. Sabi ni Matandang Los. Oo Matandang Los. At ang kanyang spiritual na lakas ay sobrang nakakatakot, para bang hindi sa lahi ng mga elf ang kanyang tinataglay na spiritual ng aking nararamdaman sa mga oras na ito. Nang marinig nila ang sinabi ni Yui, agad na tumingin si Matandang Los kay Master Ken. At nakuha na nito ang kanyang punto, kung bakit nais malaman ni Master Ken, kung sino ang totoong magulang ni Sophie. Maya-maya, nagsalita si Master Ken. Matandang Los. Alam ko na alam mo din na ang itim na usok na bumabalot kay Sophie ay hindi ito normal. At ang kanyang aura ay nagmamula sa ibang nilalang. Sabi ni Master Ken. Kaya nandito ako, upang malaman sa iyo, kung si Sophie ay siya ba ang anak ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Nang sabihin ito ni Master Ken, biglang nagulat si Sophie at Yui. Tama ba ang aking narinig? Si Sophie ay anak ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. At kahit si Sophie ay hindi makapaniwala na anak siya ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Sobrang saya ni Yui sa kanyang narinig, agad itong humawak sa kamay ni Sophie at sinabi. Kaya pala ang iyong figure ay sobrang ganda. Lalo na yung sinuot mo ang kasuotan ni Miss Lin. Lumabas ang iyong pagka-prinsesa. Sabi ni Yui. At ganun din ang naramdaman ni Sophie. Masaya din ito nang malaman niyang anak siya ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Nang makita ni Matandang Los ang saya ng mga batang ito, lalo na si Sophie, agad itong nagsalita. Apo, wag ka muna magsaya. Sabi ni Matandang Los sa mahinang boses. Master Ken,
Nagmamakaawa ako sa iyo. Ngayon alam mo na ang totoo pagkatao ni Sophie. Huwag mo sana siyang ilayo sa amin, lalo na sa akin. Nagmamakaawa ako Master Ken. Nang marinig ito nila Yui at Sophie agad sila na curious. Lola ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagmamakaawa kay Master Ken? Wala naman ginagawa sa akin si Master Ken, napakabait nila sa akin Lola. Itigil mo yan nakakahiya kay Master Ken ang iyong ginagawa. Oo walang kaalam-alam si Sophie na maaari siyang malayo sa kanyang pamilya lalo na kay matandang Luz, kapag ito ay pinag-utos ni Master Ken. Dahil maaari siya magdulot ng panganib sa lahing mga elf. Kung ang haring demonyo ay malaman na buhay ang kanyang anak mula sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf, ay gagawin lahat nito upang mabawi niya ang kanyang anak. At ang buhay ng mga elf ay malalagay sa kapahamakan. Nang marinig ni Master Ken ang pagmamakaawa ni Matandang Luz agad itong humawak sa ulo ni Matandang Luz at ang pagyuko nito ay pinigilan ni Master Ken. Huwag ka na yumoko at magmakaawa. Kaya nga narito ako Matandang Luz, upang sabihin sa iyo na nais ko malaman kung ano ang dapat natin gawin sa iyong apo. Nilabas ni Master Ken ang kumot na pinaglagyan kay Sophie. Alam ko Matandang Luz, kayo lang din mga lahing mangkukulam na elf ang makakasunog dito sa kumot na ito. Upang maalis ang dugo ni Sophie dyan at dugo ng kanyang ama. Kapag yan ay naamoy ng kanyang ama, malalagay tayo sa panganib, sabi ni Master Ken. Mas lalong naguguluhan ang dalawa. Lalo na si Sophie. Master Ken, ano ba talaga ang nangyayari sabi ni Yui? Si Sophie ay anak ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Ano ang problema doon, Master Ken at sino ang tinutukoy niyong ama ni Sophie? Sa pagkakasabi niyo ng mga salita na iyon, bigla akong natakot na para bang ang ama ni Sophie ay nakakatakot na nilalang at ito ay sobrang sama. Sabi ni Yui. At parehas nagtataka si Sophie at Yui. Ganon din si Sophie. Tama nga si Miss Yui Master Ken, bakit niyo ako ilalayo anong masama maging anak ng isang prinsesa ng mga mangkukulam na elf at sino ang aking ama, masama ba ang aking ama? Bakit Master Ken? Ipaliwanag mo sa akin. Sabi ni Sophie nang may pag-alala. Matandang Luz ayoko sa akin manggaling ang lahat. Nais ko ipaubaya sa iyo ang pagsasabi sa iyong apo ng katotohanan. Sabi ni Master Ken sa seryoso tono. Si Matandang Luz ay tumingin kay Master Ken at ito ay tumugon. At maya-maya, sinabi ni Matandang Luz. Maya-maya sinabi ni Matandang Luz ang buong katotohanan sa kanyang apo. Aking mahal na apo. Alam mo naman na mahal kita, na kahit maging sino ka man ay lagi mong iisipin kung gaano kamahal ni Lola. Sabi ni Matandang Luz. Lola mas lalo akong naguguluhan. Ano ba ang tunay kong katayuan sa ating mga lahing mangkukulam na elf? Sabi ni Sophie. Apo, sa mga nagdaan na taon, ang iyong ama ay naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. At sa paglalakbay niya, nakarating siya sa ating lugar. At ito ay hindi napansin ng kahit na sino. Nang makita ng iyong ama ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf na iyong ina. Ginawang niya ito ng hindi nararapat. Oo hindi talaga naging magkasintahan ang iyong ama at ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Pinilit ng iyong ama ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf para may mangyari sa kanila. Dahil sa nangyari iyon, nabuo ka nga, sabi ni Matandang Luz. Kung ganun Lola, kaya pala sa tono ng pagsisalita niyo ni Master Ken, ay ang aking ama ay sobrang sama, dahil sa ginawa nito sa aking ina. Oo hindi alam ni Sophie kung gaano kasama ang kanyang ama. Hindi lang ang pangpanggagahasa ang kaya nitong gawin, pati na din ang pumatay ng mga iba't ibang nilalang ng walang awa. Maya-maya nagsalita ulit si Sophie. Kung ganon Lola, sino ang aking ama, bakit hindi nyo masabi kung sino talaga ang aking ama? Alam ko kilala nyo ito ng lubos, sabi ni Sophie. Apo, mangako ka sakin na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pananaw mo sa buhay, lalo na sa pagmamahal mo sa amin. Nang marinig ito ni Sophie agad itong nagsalita. Lola sige na sabihin mo na sino ba talaga siya. Nagdadalawang isip si Matandang Luz na sabihin, at ito ay tumingin ulit kay Master Ken. Nang mapansin ni Master Ken ang tingin ni Matandang Luz, agad itong tumungo. At maya-maya, sinabi ni Matandang Luz, Sophie aking apo, ang iyong ama, ay ang hari ng mga demonyo. Ang kinakatakutan ng lahat at ang pinakamasamang nilalang na nabubuhay sa ating daigdig. Sabi ni Matandang Luz nang may pag-alala.
Oo, ayaw talaga ito sabihin ni matandang Lost, ngunit nalaman na ito ni Master Ken, at dahil sa nangyari na lumabas na ang natutulog na masamang spiritual na tinataglay ni Sophie. Alam din ni matandang Lost na kahit anong oras ay malalaman din ito ng hari ng mga demonyo. Nang sinabi ito ni matandang Lost, si Yui ay sobrang natakot. Totoo ba Master Ken si Sophie ay anak ng hari ng mga demonyo? Sabi ni Yui na sobrang pagkagulat. At si Sophie ay sobra din nabigla. Lola, paano? Paano naging ama ko ang hari ng mga demonyo? Sabi ni Sophie. Apo, tulad nga ng sinabi ko. Ang hari ng mga demonyo ay naglalakbay talaga sa iba't ibang lugar. Upang mag-iwan ito ng kanyang lahi sa sino mang magustuhan nito. At ang iyong ina na prinsesa ng mga mangkukulam na elf ang kanyang nagustuhan. Kaya dahil doon ginawa ng hari ng mga demonyo. Kunin ang pagkababae ng iyong ina ng sapilitan. At dahil nga doon ikaw ay nabuhay at isinilang sa mundo. Sabi ni matandang Lost. Maya-maya si Sophie ay nagsalita. Kung ganun siya talaga ang aking ama. Paano na lang kung kunin niya ako sa inyo? Lola, ayoko sa kanya. Ayoko sa lugar ng mga demonyo. Sabi ni Sophie na sobrang nag-aalala. Na gusto nitong umiyak sa mga oras na to. Nang marinig ito nila Master Ken at matandang Lost, sila ay nalungkot din. Maya-maya si Master Ken ay may sinabi. Sophie, kaya nga nandito tayo, upang pag-usapan namin ng iyong lola ang dapat gawin, upang maitago namin ang iyong tunay na pagkatao. At bilang isang pinuno ng mga elf, hindi ko hahayaan na makuha ka ng hari ng mga demonyo sa amin. Sa totoo lang nang ikaw ay patawarin at gustuhin na din ng anak. Ko babae na ikaw ay maging bunso niyang kapatid. Mas lalo gumaang ang loob ko sa iyo. Tinuturing na din kitang para kong anak. Sabi ni Master Ken. Kaya wag ka na mag-alala, nandito kami ng iyong lola, upang gawin ang lahat para hindi mangyari ang lahat ng iniisip natin ngayon. Nang marinig ito ni Sophie, agad itong yamakap kay Master Ken. Salamat Master Ken, please lang wag niyo ako ibigay sa aking ama. Kung darating man na ako ay gusto niya kunin mula sa inyo ni Lola. Wag niyo hayaan na ako ay makuha niya. Mangako ka sa akin Master Ken. Oo Sophie, pinapangako namin ng iyong lola. Na hindi ka makukuha ng hari ng mga demonyo. Maya-maya may naisip si Sophie. Lola at Master Ken. Kung ganun, nasaan na nga pala ang aking ina? Nasa lugar ba siya sa palasyo, dahil wala siya dito sa aming lugar? Nais kong makita ang aking ina. Lola, nasaan ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf? Gusto ko siyang makausap at makita. Nang marinig ito nila Master Ken at matandang Lost. Si matandang Lost ay magsisalita na sana at ikukwento ang tunay na nagyari sa prinsesa ng mga mangkukulam. Ngunit ito ay sadyang pinigilan ni Master Ken at sinabi, ang iyong ina ay namatay nung ikaw ay sinilang, hindi niya kinaya ang pagsilang sa iyo. Nakakalungkot man isipin Sophie, ngunit kailangan mong tanggapin na wala na ang iyong ina. Kahit ganun, nandito naman kami, lalo na ang iyong lola, para mahalin ka. Sabi ni Master Ken kay Sophie nang nakangiti. Oo, hindi na pinakwento pa ni Master Ken ang totoong nangyari sapagkat baka dahil doon magkaroon ng sama ng loob si Sophie sa lahi ng mga elf. Dahil sa nangyari sa prinsesa ng mangkukulam na elf. Napahamak din ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf sa kagagawan din ng mga elf. Sapagkat ito ay kanilang pinarusahan at kinulong. Kaya pumasok sa isip agad ni Master Ken, kapag nalaman ito ni Sophie baka magtanim ng galit ang bata sa kanila. At tuluyan itong sumama sa hari ng mga demonyo. Nauunawaan agad ni matandang Lost ang ginawa ni Master Ken, kaya ito ay nagsalita din. Tama nga si Master Ken, Sophie. Nandito ako upang mahalin ka ng sobra-sobra. Mahal na mahal kita, apo. Sabi ni matandang Lost. Maya-maya nagsalita ulit si Master Ken. Kaya matandang Lost, sa palasyo muna si Sophie talaga mananatili upang maging ligtas siya at maitago natin ang kanyang tunay na pagkatao. At itong kumot, sunugin niyo agad ito matandang Lost. Kayo lang ang makakagawa nun. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Lost, agad ito tumugon at sinabi. Oo Master Ken. Kapag umalis na kayo mamaya, susunugan na namin ang bagay na ito. At sobra akong nagpapasalamat dahil hinayaan mo ang aking apo na manatili sa ating lugar ng mga elf. Hanggang sa huli kong hininga, hindi ko makakalimutan ang pangyayari ito, na pinagkaloob mo sa amin, lalo na sa akin Master Ken, sabi ni matandang Lost. Ngumiti si Master Ken at sinabi,
Huwag mo na isipin iyon, mahalaga may tago natin sa lahat kung sino talaga at anong dugo ang dumadaloy kay Sophie. Kaya Yui, mangako ka na walang makakaalam ng mga bagay na ito. Naintindihan mo ba Yui? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!